Welcome back to my channel. Sa lesson video na to, pag-uusapan natin ito. Paano mag-quiz sa face-to-face classes. Okay, syempre sa face-to-face, ang pag-quiz ay ibang-iba sa pag-quiz sa online classes. So dito syempre parang manual, isusulat natin sa papel ang ating mga sagot. Okay, so tandaan, of course, nakasalalay sa kung paano tayo magki-quiz, gaano tayo kahanda, doon nakasalalay ang ating score or marka. Okay, ano nga ba ang mga dapat gawin? So unang-una na, tandaan na mag-review dapat 2 to 4 days before ang takdang araw ng quiz. So napakahalaga ang pag-review, maraming araw pa bago yung quiz. Ma'am, hindi ho ba pwede na bukas ang quiz, ngayong gabi ako mag-review? Maraming gumagawa niyan. Ako, ginawa ko rin yan nung nag-aaral ako. Pero iba talaga yung nakatanim sa'yo, nandun talaga siya sa mind mo, natutunan mo talaga siya, maraming araw pa bago yung takdang araw ng quiz. Kasi iba yung studying for learning at iba yung studying for examination or for quiz. So kung nag-aral ka lang dahil may quiz, chances are makakalimutan mo yan. Okay, lalo na yung ang quiz ay 7:30 tapos 7:15 nagre-review ka pa. Nako, medyo malaki ang tendency na malito ka or makalimutan mo yung ni-review mo kung doon mismo sa oras na yon ka pa lang nagre-review. Okay? Tandaan, mas magandang mag-review maraming araw pa bago yung takdang araw ng quiz. Number 2, maggupit na sa bahay pa lang ng mga 1/4, 1/8, yung mga lengthwise, crosswise, yung papel na kinakailangan para hindi ka na maggugupit or manghihingi pa sa paaralan sa oras mismo ng quiz. Nako, it's a big no-no. Maraming gumagawa niya na estudyante. Especially, announced naman ang quiz. Especially, talaga namang sa buhay estudyante ay magkakaroon ng quiz. So, mas magandang ready na, nakat na, nagupit na yung mga papel na yon. Okay, bilang halimbawa, pag-usapan natin yung mga papel. Ito, mga papel to na nagupit na. Di ba bubunutin na lang kesa yung itutupi mo pa tapos hihilahin mo. Minsan nagkakaputol-putol, nagiging jagged yung mga pinaggupitan ng papel. Isa-isahin natin. So, eto yung one whole. Isang buo, one whole to. Pagka super dami, merong essay. So, maaaring ito ang sabihin ng inyong guro, get one whole sheet of paper. Yan ang ilalabas. Minsan tinatanong pa ng mga bata, pagkasabi ng teacher, get one whole sheet of paper. Sasabihin ng bata, ma'am, one whole po ba? Sir, one whole po ba? Okay, so pakinggan na kaagad yung sinasabi ni ma'am or ni sir kung anong size ng papel ang gagamitin nyo. Ito naman ay 1/2. Okay, kalahati siya. Ano to, lengthwise or crosswise? Okay, ito ay 1/2 crosswise. Crosswise to. Okay? So, etong isa, ito yung lengthwise. 1/2 din to, pero lengthwise naman siya. Length. Tandaan nyo yung sinasabing length. Mahaba, pahaba. Okay? Iba siya dito sa 1/2 na crosswise. Okay? Memorize na dapat natin yan. Pero dahil nga 2 taon tayo halos na hindi gumagamit nito, so parang maraming nakalimot sa crosswise at sa lengthwise. Okay. Eto ngayon yung 1/4. Okay? 1/4 siya. So, 1, 2, 3, 4. Kung one whole, meron ditong tatlo pa para mabuo siya. So, ito yung 1/4. At ito naman yung pinakamaliit so far na ginagamit, yung 1/8. Okay, 1/8 siya. 1/8 sheet of paper. Okay, so tandaan natin yan at i-ready na natin yan sa bahay pa lang. Very good yan. Number 3, mag-practice, mag-isip at magsulat ng mabilis. Okay, kapag quiz kasi yan, minsan padikta. So, dapat mabilis tayong makakaisip ng sagot, mabilis din tayong magsulat. At syempre, tama dapat yung spelling ng sinusulat nating sagot. Kasi baka katunog lang or parang kapareho lang, pero mali pala yung spelling. So, syempre, hindi makakount yun.
mali kasi wrong spelling is definitely wrong. 4, syempre usapang spelling, paghusayan ang spelling. So, mag-invest ka ng efforts, ng time para yung spelling skills mo ay lalong gumanda. Okay, halimbawa ang salitang professor, ilan ba ang F dyan? Ilan ba ang S dyan? Okay, marami pa yung mga mahahalagang salita sa inyong subject. Mahalagang alam na alam nyo dapat yan. Para kasi minsan pag dinikta, sinulat mo tapos kulang ng S, kulang ng letra, mali na yon. Okay, ma'am, pwede naman pong i-consider ng teacher yung sagot. Okay, so pagka ganon, ako halimbawa sa akin bilang training sa mga estudyante, kapag mali ang spelling, mali na talaga yan. Parang pangalan natin, kapag may mali sa pangalan natin, baka hindi tayo ma-issuehan ng passport. So, napakalaking epekto niyan, negative effect niyan kapag mali-mali ang spelling. Even sa birth certificate natin, halimbawa, nagkamali ng type ng pangalan dun sa opisina, tayo ang mamumroblema. Kaya, tayo dapat ay laging tama ang spelling kahit sa quiz, sa exam, or sa kung ano pa man. 5. Dumating ng maaga sa klase kasi nga may quiz, di ba? So hindi tayo pwedeng pa-late kasi kung mag-start agad ang quiz, baka mawalan tayo ng ilang items dahil dumating halimbawa tayo number 3 na. So nawala na kaagad tayo ng 2 items doon. Kaya dapat on time tayo or before the time nasa klase na tayo. Number 6. During the quiz ay mag-focus tayo sa tinatanong. Huwag sa kung saan-saan, sa tunog ng busina, sa huni ng ibon, sa mga kwentuhan, sa labas ng classroom, yung mga dumadaan, sa hallway. Huwag natin silang pansinin. Doon tayo mag-focus sa kung ano yung nagaganap. And that is the quiz, and that is the question of the teacher. Or doon sa sinasagutan natin, huwag na nating pansinin muna yung iba. Doon lang tayo sa quiz natin mag-focus. Number 7, syempre, iwasang tumingin sa papel ng iyong katabi. Baka mapagkamalan ka na nangungopya ka or nag-cheat ka, kahit hindi naman. So, para maiwasan yung ganon, focus ka na lang sa papel mo. Dun ka na lang tumingin. Okay? Huwag na sa kung saan, dun sa unahan, or sa left, or sa right, or gaganon pa minsan, baka magka-stiff neck tayo. So, focus sa ating sariling papel. Number 8, huwag na huwag kakalimutan ang iyong pangalan. Minsan kasi na-excite tayo, alam na alam natin yung sagot sa 1, or napabilis yung pagdikta ng teacher, or medyo maiksi yung time, na-pressure tayo sa time allotted for the quiz, nakakalimutan nating isulat yung pangalan. So, bago mag-umpisa, unahin na yung pagsusulat ng pangalan at mag-practice tayo ng mabilis pagsusulat ng pangalan kasi makakatipid ka ng segundo o minuto doon. At number 9, panghuli, i-review ang iyong papel, ang mga sinulat mo bago mo ipasa. So kung may time pa, magandang reviewin mo. Baka merong, ay, mali ang spelling dito, mako-correct mo pa. Okay, pero kung wala ng time at pinapapasa na ng guro, edi syempre wala ka ng option kundi ipasa mo na or else maiiwanan yan. Okay, so there we have it. Mahalaga na handang-handa tayo sa ating mga quizzes, sa ating mga pagsusulit kasi syempre kailangan mataas rin ang makuha nating marka sa ating pag-aaral. Okay, thank you so much. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!